Hello guys, another day, another vlog, and as you can see, nasa Como ako ngayon, but pupunta tayo ng Minaggio. Isang town yun guys ng Como. Sasakay tayo ng bus, mga isang oras yung biyahe, at ngayon is mag 8:30 pa lang ng umaga. So inagahan ko na para as usual kukunti yung pasahero ng bus at yung gagala doon. So pupunta tayo ngayon sa Central Station ng San Giovanni kasi guys doon ang sakayan papuntang Minaggio. So ngayon naglalakad ako papunta doon at kita-kits tayo pagdating ko ng station. So ito yung palatandaan, yung kamay na to yung parang naghahadukit, yan ganyan, na nasa tapat na kayo ng Central Station. At dito yung station kung saan nadaan ang mga international train. Ayan sa likuran ko sa taas, at aakyat pa tayo ng hagdanan. At dyan din ang sakayang papuntang Minaggio. Nakalimutan ko lang kung ano yung bus. Kasi guys, pumunta na din ako ng Minaggio. It was like 3 years ago. So ngayon, bibisitahin natin uli. 2 beses pala ako nakapunta doon. At naisipan ko na magbisita ngayong araw dahil tayo ay free. So ito guys, yung hagdan na aakyatin. At iyan na yung Como Central Station, o yung station na kung saan nadaan ang mga international na train, Germany, etc. ganyan. Basta international, yun na yun. A few moments later. So at yun nga guys, dito na ako sa loob ng bus. But hindi na pala nagtitinda ng ticket yung bar doon. So sabi niya sa bus na ako bibili. So yun, hindi na ako masyado nakapag-video kasi nga guys, dumating agad yung bus at maraming pasahero at sa maling spot tayo nakaupo kasi hindi natin makikita yung view ng lago dahil marami ang pasahero na nakasakay sa pwesto kung saan makikita yung lake. But okay lang guys, importante makarating tayo ng Minaggio. So ito ang pinili ko yung bus kasi mas mabilis siya compared sa ferry. But if you want na pumunta ng Minaggio na makikita yung view ng lago, I advise you na mag-ferry kasi mas maganda. So ngayon, chill muna sa bus dahil isang oras to guys yung biyahe. A few moments later. Ayun na nga guys, nakalipat tayo ng pwesto dahil nakaupo dito kanina. Is bumaba na, so lumipat ako dito at ngayon, as you can see, makikita natin ang view na ng lake papunta ng Minaggio. At ngayon guys, pupunta na din naman yung pasahero. So siguro more or less 15 minutes is nasa Minaggio na tayo. At yun, kita-kits na tayo sa pagbaba ko ng Minaggio. Later. Dito na ako sa Minaggio, nakababa na ako ng bus, hindi ako nakapag-video kanina. At bumili din ako ng ticket doon para papunta ng Como, mamaya pabalik. At para hindi na tayo ma-hassle mamaya, pag nakakita na tayo ng bus stop, is sasakay na lang tayo. But before that, is nadaan muna ako ng Conad
bibili ng drinks kasi guys, may malapit din na supermarket dito kasi pag doon pa tayo bumili ng mga drinks sa sentro ng Minajo is medyo mahal na doon. At pagkagaling ko dito ng Punad is nadaan ako sa Camping Europa kung saan kami nag-camping dati. Papakita ko sa inyo saglit kung ano ang itsura ng Camping Europa na malapit dito sa bus stop ng Minajo. Is nandito lang sa loob ng supermarket at bibili lang tayo ng drinks. So, Sprite lang yung bibilihin natin at energy drink. Ayan. Para may energy tayo mamaya. So, ito lang yung bibilihin ko dito guys. So, at yun nga guys, nakapagbayad na tayo. Medyo natagalan tayo doon kasi medyo marami yung nakapila. At ngayon is pupunta na tayo sa Camping Europa. Papakita ko sa inyo saglit. Guys, nandito ako ngayon sa isang Campeggio kung saan kami nag-camp dati ng mga tropa ko sa Minajo. Ito yung front mismo guys ng Campeggio o kung saan pwede mag-camping. Ayan, Campeggio sa Italiano. At ito naman yung daan papasok doon. So, hindi lang tayo papasok kasi nga private yan. Ayan. Ayan yung papasok at ito yung spiaggia nila. At maganda yun dyan guys kasi mura lang. At sa mga balak mag-camping, pwede din naman dyan. Camping Europa yung pangalan. So nandyan kami ng mga tropa ko like 3 years ago. Nag-camp. Dito kami nag-spend ng summer for few days. At maganda siya kasi tapat mismo ng lago. Ito pala yung entrance niya guys. Ayan. Ayan. Papasok, dyan yung reception, may pizza bar din sila paggabi at ito yung daan papunta sa spiaggia o kung saang part na pwedeng maligo. Ngayon is maglalakad tayo papunta ang sentro ng Minajo, malapit lang naman to guys. I hope na tama yung dinadaanan ko. Nakikita ko na yung lake. Ayan, sa likuran ko. So, mag-i-explore tayo doon. Doon tayo dadaan. Papunta ng sentro ng Minajo. Welcome to Minajo. So, andito na ako sa gilid ng lake. Nandito pala ako sa tapat ng isang sikat na hotel dito. Na Grand Hotel Victoria. Yan yung pangalan guys ng hotel. Isa sa pinaka-luxury hotel dito sa Minajo. So, ayan. At ito yung view sa tapat ng hotel na to guys. At luckily, hindi pa ganun karami yung mga tao ngayon guys. Ikot-ikot lang tayo dito. Papakita ko sa inyo ang mga view na malapit dito. Mag-i-explore tayo guys. Samahan nyo ako. Kasi matagal na akong hindi nakabalik dito. Mag-i-explore tayo ulit. At ayun nga guys, may nagpaparent din pala ng boat dito. Ayan, boat tour. At yun, medyo pricey. 100 euro ang isang oras plus 15 euro na insurance. Sa isang oras yan, hindi ko alam kung bawat tao. Kaya ano na, kasi hindi naman tayo mag-tutor, wala naman tayong budget para dyan.
At yun guys, restaurant. At ito na yung part guys na daan yan dyan. Papuntang bus stop. Nakaka-relax talaga dito guys. At sa part na to guys is maganda kasi malilim. Yan. Kaya ikot-ikot tayo. Cute ng aso nanonood. At ito yung way guys. Naalala ko papunta na ng sentro ng Minadjo. At yun guys, another tip pala. Pag pumunta kayo dito at balak nyong mag-bus, much better na bumili kayo mismo sa bilihan ng ticket. Kasi sa bus is medyo mahal, nasa 6 euro 80 cents yung bili ko. But nung bumaba ako ng bus stop or ng pinakahuling station at doon yung bilihan ng ticket, bumili ako para ready na mamaya public ng Como. Ang binayaran ko lang is 4 euro and 80 cents. So nakatipid ng 2 euro. So mas mura ng 2 euro kung sa bus station kayo mismo bibili, unlike sa bus. As you can see guys kung gaano kaganda yung view sa part na to. Explore lang guys. Sulitin natin ang panahon habang tayo ay nasa bakasyon. At guys, medyo hindi matao ngayon kasi Lunes, weekdays. I don't know ang sitwasyon dito pag weekend. Kasi last time nung pumunta kami dito at nag-camping at gumala dito dahil ano yun, weekend. Panahon talaga ng bakasyon is punuan yan ng tao dito guys. Explore tayo guys. Pupuntahan natin yung sa likuran ko kasi hindi ko pa yun napuntahan. Sisilipin natin. At ito nga guys, kung gusto talagang pumunta dito is mas maganda na agahan nyo para hindi crowded. And as much as possible, kung free kayo during weekdays, mas maganda kasi kukunti yung tao. So dito din pala nadaan yung bus. At yan yung bus na sasakyan natin mamaya pabalik ng Como. Yung bus na to is, iwan kung saan galing. Mali pala ako. C10 pala, C110 yung sasakyan natin papuntang Como. Oh, sabi ng lalaki doon, galing din daw ng Como yun.
So, hindi ako nagkamali. At guys, meron din mga restaurante dito. Restaurants. Na mga restaurant is medyo pricey talaga siya, of course. Dahil ang binabayaran nyo dyan, maliban sa foods, of course, ang view. At yun nga sabi ko nakaraan, na dito hindi uso yung tip, but meron silang table charge. Ayan. Hindi ko lang alam kung magkano yung table charge dito sa Minaggio. Pero sa Como kasi usually 5 euro per person. Ayan. Kaya nakakap tayo yun guys dahil mainit. Ayan. Explore tayo ng Como. Ng Minaggio, I mean. Ayan yung sentro ng Minaggio sa likuran. At iyon na nga guys, nabatay yung camera ko nag-overheat. Pag pumunta kayo sa mga ganitong lugar guys, maganda naman ma-experience nyo kung paano kumain sa mga restaurants nila from time to time. At madalang lang naman yan, hindi nyo naman yan gagawin araw-araw na kumain sa mga ganitong uri ng restaurante. Kasi ako din naman, once in a blue moon lang naman. At ngayon, dito tayo sa part na malilim. Yan guys, marami din mga paninda dito na makikita. Papasukin natin yung mga loob-loob. Ayan. At maganda dito guys, hindi mainit. Yan, maganda dito guys, mag-explore tayo sa mga skinita yung makikita natin. So nandito yung mga store nila, souvenir, at may mga restaurants din naman. Explore lang tayo guys. Kaya may mga restaurants din dito guys sa looban. Tingnan natin yung menu. Ayun. Hindi rin mas guys nagkakalayo. Parang medyo mura lang dito ng konti ng mga 2 euro. Ganyan compared doon kanina sa restaurant sa labas na sa tapat mismo ng lake. So yun kung saan ito papunta yung lugar na to. At dito mayroong park. At dito pala yung saan ako nanggaling kanina guys, yung papunta ako ng lake. Bumalik lang ako guys kasi yung daan doon is pabalik na sa kung saan ako kanina dumaan. Papunta ng Como. Ng lake I mean. Papasukin natin yung mga mga skinita guys. Maganda dito, hindi mainit para hindi mag-overheat yung camera natin. So yan guys, dito ako duman kanina. So tayo sa medyo malilim. Maraming mga souvenir store din dito sa labas. At ito yung simbahan nila. Try natin pasukin. Yun nga guys, yun yung view ng parang chapel nila na makikita din dito sa sentro ng Minaggio. Yan, at dito guys, parang shopping center nila. At ito pa yung isang church nila guys sa likuran ko. Malaki din. As you can see, yan yung church.
At ito na yung highway. As you can see, papunta yan doon. Mag-explore tayo dito. So naku-curious yung bata, guys. Kung tingin sa akin kung anong ginagawa ko dito, parang sabi niya siguro parang tanga to, video ng video. Yan guys, isang magandang lugar din. Isang magandang spot din, as you can see. Beautiful spot. So dito guys, subukan natin dito. May explore. Kasi naalala ko guys, pumunta kami dito before. May mga restaurants din dito at maganda yung part dito sa taas is makikita din yung view ng lake. May nakalagay na art corner dito. But subukan natin dito guys sa taas. At may spot doon sa taas na makikita ang view ng lake. Medyo nakakahingal nga lang dahil medyo may kataasan ito guys. Ito guys yung masasabi ko pag tutor kayo, naggala, ma-explore kayo ng mga eskinita. Kasi minsan may mga hidden spot kayong makikita na hindi pinupuntahan ng mga turista. So as you can see, walang katao-tao dito. Kasi mostly ng mga tourist are nandoon sa baba. Yung sila nag-explore. At karamihan kasi dito guys, para mga private villa na. Nakakahinga lang talaga. Paakyat. So kita-kits tayo doon sa spot. Kasi sinasabi ko pag nandun ako kasi guys, nakakahingal. So guys, as you can see, may isang spot dito na maganda din. Mag-pictorial. Yan yung hagdan sa likod. As you can hear, hinihingal ako. Kasi guys, medyo matarik na dito at walang galing turista na napunta dito. Kasi parang dito ay residential na. Ito na yung spot na sinasabi ko. 3 years ago when we came here, wala pa itong nakalagay na private property at hindi pa ayos yung bahay na to. It was like 3 years ago, as you can see. Makikita dito ang view ng lake. So, taasan natin. So, yun guys. Kasi guys, mostly dito is residential area na, kaya hindi pinupuntahan ng tourist. Ayan. Maganda dito. Maybe makikita nyo sa likuran na yan. Yung gaano kaganda. Yung view. So explore lang guys. Nakikita nyo lagi na mag-isa lang akong nagala. It is because minsan mas prefer ko na mag-isa para magagawa ko kung ano yung gusto kong gawin sa pagbablog, ganyan. Kung magpapahinga man ako or whatever. Kasi minsan pag nasa grupo ka, mas prefer ko na mag-isa. Kasi nga, minsan pag nasa grupo ka, may iba nagmamadali, may iba nagpapahinga, or kung anong rason man. Kaya kung mag-isa ka lang is you can do whatever you want. Magpapahinga ka, mamadali ka sa paglalakad, babagalan mang iyong lakad. Kaya mas maganda, mas prefer ko na mag-isa, especially pag gumagawa ko ng content. Pero maganda din naman na may kasama, at least may kausap. But minsan mas maganda din na mag-isa.
para ayun, wala kang isipin, you can do whatever you want. Kaya usually sa mga vlog ko is makikita nyo ako na mag-isa lamang. So at yun na nga guys, hindi ko napansin na naset ko pala sa slow motion yung aking camera, kaya habang nagre-record ako sa part na to is walang audio. Nang i-play ko, naka-slow mo siya, kaya ito pinast forward ko lang para maging normal. At ito naka-voice over ngayon. At ito pala guys, yung spot na dinaanan ko kanina paakyat doon sa lugar kung saan makikita yung view ng lake. At maliban doon guys, nakakita din ako ng isa pang iskinita. At yun pa rin, hindi ko napansin na naka-slow mo yung settings ko, kaya panay record ako dyan nagsasalita, yun pala nang plinay ko naka slow mo at walang audio. So yung spot pala na to guys is tapat lang ng hagdan, so may nakita ko mga taong bumaba doon. Sabi ko ba't di ko kaya sundan, kasi narinig ko na papunta daw yung daan na to sa Campo Sportivo ng Minaggio, kaya sinubukan kong daanan or puntahan din. At yun nga, hindi ako nagkamali dahil nung paglabas ko sa eskinita na yan guys is meron akong narinig na waterfalls at hindi ko alam na meron palang maliit na waterfalls sa part na to ng Minaggio. Akala ko lake lang at mga residence area na yung part na to, at yun nga, dito napansin ko na may maliit na waterfalls pala. So ito yung part na yan guys, at ang maganda is walang katao-tao dyan na marami. So may mga nadaan yung mga nag-hiking, pero hindi siya ganon karami compared sa sentro ng Minaggio. Kaya ito yung tip ko talaga guys, pag nag-explore or nag-tour kayo sa isang lugar is puntahan nyo yung mga maliliit na daanan. At ito guys, nakabalik na ako nito sa lake or sa center ng Minaggio at naglakad-lakad papunta ng bus stop. Guys, ngayon is maglalakad ako papunta sa bus stop going to Pumo. Medyo nakapagpahinga na ng konti and I'm going back to Pumo. Na-explore ko na din naman halos lahat dito na makikita sa sentro ng Minaggio, except doon sa mga bundok-bundok nila, kasi may mga narinig din ako guys na isa din to sa magandang place para mag-hike yung Minaggio, yung bundok nila dito. At dito may restaurant din naman, so titingnan natin yung menu kung maganda ba. At yun na nga guys, medyo mas pricey siya dito compared doon sa kabilang restaurant kanina sa center, kasi dito nasa 35 euro plus bawat meals nila. So ayan, lapit na tayo sa bus stop guys, at papunta na din pala to sa Camping Europa, kung saan ako pumunta kanina. At meron din palang spiaggia dito at parang beach resort bar yan, na pwedeng mag-rent ng mga payong-payong. Ayan, may bar din, maligo sa lake. But sa mga nagtitipid, pwede din doon pumunta sa what do you call this one, sa tapat ng kampingan na sinabi ko kanina, kasi spiaggia libera yun guys. Means pwede kang maligo doon na walang bayad, kasi
for public naman yun. Kaya kung nagtitipid kayo at gusto nyo maligo dito sa Minadyo, doon kayo pumunta sa tapat ng Camping Europa. Kasi libre doon maligo at maganda din naman yung place. Of course, wala nga lang banyo doon. Meron sa loob ng kampingan. Iwan ko lang kung pwedeng gumamit ang outsider at walang shower. Unlike pag dito kayo pumunta sa part na to, yung Lido na to, na may bar. Of course, kompleto sila sa facilities. May bar, may shower, may bihisan. Unlike kung pupunta kayo sa Spiaggia Libera, I mean, wala talaga. So doon yung Camping Europa, guys. Ayan, nakikita niyo. Doon yan. And guys, nandito na tayo sa sakay ng bus. Going to Como. A few moments later. Finally, nasa bus na ako. On the way to Como. At nakakuha tayo ng magandang pwesto para maipakita ko sa inyo ang view ng Lake Como. Pag sumakay kayo ng bus, pabalik to Como. So, sa biyahe na. Nakarating na tayo ng Como. At ngayon is didiretso ako sa bahay ng aking kaibigan dahil tumawag siya na nasa bahay sila. At doon na lang ako kakain, guys. Ayan yung Como Central Station. So guys, hanggang dito na lang yung video ko na to. So, kung nagustuhan nyo, is i-like at i-share nyo na din. At kung meron kayong komento about this video is i-comment nyo na yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, is i-hit mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube videos. So guys, hanggang dito na lang at kita-kits tayo sa susunod.